May pagsubok ka ba ngayon? Good news, baka yan yung mga sagot sa mga dasal mo noon. Akala ng iba kapag nagdasal tayo, automatic makukuha na natin yung eksaktong gusto natin. Kapag nagdasal ka ng success, bigla na lang gaganda yung buhay mo. Kapag nagdasal ka ng wisdom, bigla ka na lang tatalino. At alam mo na lahat ng sagot. Kapag nagdasal ka ng courage, bigla na lang mawawala lahat ng takot mo. Pero I believe hindi ganun sumagot si Lord. Minsan, hindi niya agad ibibigay yung gusto mo. At minsan, ihahanda ka muna niya. Tanungin kita, mahal mo ba yung anak mo? Imagine yung anak mo may hiningi sa'yo. Kaso lang, alam mo na yung hinihingi niya, makakasama sa kanya. Kahit mahal mo siya, ibibigay mo ba agad yung hinihingi niya? Hindi, di ba? One time yung anak ko, kinukulit ako. Sabi niya, Dad, pwede ko bang gamitin yung motor mo? Yung motor ko noon, it's a big bike, so malaki siya, mabigat. Hindi siya laruan, hindi siya scooter na maliit. Bata pa yung anak ko noon, teenager pa lang siya. At hindi siya pa natatry magmotor ever since. Ano sa tingin mo yung mangyayari kung hinayaan ko lang siya? Kung binigay ko lang ng basta-basta yung susi sa kanya, kung binigay ko lang ng basta-basta yung hinihingi niya, malamang mataas yung chance na mapapahamak siya, madidisgrasya siya. So, may gusto siya, pero dahil alam kong hindi pa siya ready, hindi ko agad binigay yung hinihingi niya. Pero hindi ibig sabihin na ayaw ko siyang matuto. Hindi ibig sabihin na ayaw kong ibigay yung gusto niya. Kailangan ko lang munang makasiguro na prepare siya dun sa hinihiling niya. So, ang ginawa ko, tinuro ko muna siya paano mag-bike, na-explain ko muna sa kanya paano nag-work ba yung motor, pinag-practice ko muna siya sa maliit na scooter, no? Hanggang sa matuto na siyang gumamit ng motorsiklo. So, pinag-practice ko muna siya. So, kahit naiinip siya, kahit ang kulit-kulit niya, kahit parang napoprustrate na siya, kahit nahirapan siya doon sa tinuturo ko, hindi ko agad binigay yung gusto niya. Kasi bago ko ibigay yung gusto niya, kailangan maging handa muna siya. Ikaw, tanungin kita, tignan mo mismo sa sarili mong buhay. Ano yung akala mo noon na malaking problema pero blessing in disguise pala? For example, nung natanggal ka sa work mo, akala mo wala nang pag-asa. Pero yun pala, may mas magandang opportunity na darating sa'yo. Kasi nagdasal ka ng mas magandang trabaho. Another example, nung may nanloko sa'yo, pwedeng girlfriend mo, pwedeng boyfriend mo, partner mo, akala mo katapusan na ng mundo. Pero yun pala, kaya nangyari yun kasi may reason, may dahilan. Kasi may makikilala kang much better person. Hinanda ka para makilala mo yung tamang tao para sa'yo. Yun pala yung kailangan mangyari para hindi ka mapunta sa maling tao. O kaya naman baka nalugi yung business mo. Akala mo ang malas mo. Akala mo hindi sinasabit yung dasal mo na maging successful. Pero yun pala, yun yung kailangan mong pagdaanan. Kasi yun yung magtuturo sa'yo ng mga importanteng lessons na magpapatatag sa'yo para maging successful. So, ibig sabihin, minsan yung akala nating setback, yun pala yung set up for success. Ito yung magandang tandaan. Hindi ka magiging matatag kung hindi ka nakaranas ng mabigat. Hindi ka magiging wise kung hindi ka naka-experience ng mga pagkakamali. Hindi ka magiging courageous. Hindi ka magiging matapang kung hindi ka muna natakot. Hindi ka rin magiging patient kung hindi ka natutong mag-antay. Hindi ka magiging matibay kung hindi ka muna nasubok. Kaya minsan, yung pagsubok na ayaw natin, yun pala yung training na kailangan ng buhay natin. May napakagandang principle na galing sa Bible. Ang sabi doon, we are happy even when we suffer. That is because we know that this helps us to become patient and strong. So kung may pagsubok ka ngayon, wag mo lang itanong, bakit ba ito nangyayari sa akin? I think mas magandang itanong, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin dito? Kung rejection yung pinagdadaanan mo, baka courage ang tinuturo sa'yo. Kung delay ang pinagdadaanan mo, baka patience ang tinuturo sa'yo. Kung failure ang pinagdadaanan mo, baka wisdom yung tinuturo sa'yo. Kung pressure ang pinagdadaanan mo, baka discipline ang tinuturo sa'yo. Kung betrayal ang pinagdadaanan mo, baka mas tinuturuan ka niya maging marunong pumili. Kung loss ang pinagdadaanan mo, baka tinuturuan ka niya na mas kumapit sa kanya.